Gusto ko magpasalamat doon sa mga tumutulong. Noong 2004, sa pamamagitan ng Administrative Order 103, ipinag-utos ng Pangulo ang pagsuspindi ng biyahe sa ibang bansa kung hindi talaga kailangan bilang bahagi ng pagtitipid ng gobyerno. Pero sa kabila ng kautosang ito, patuloy namang lumobo ang gastos ng Office of the President sa pagbiyahe. Mula mahigit 71 milyong piso noong 2002, tumaas ng 125 milyong piso noong 2003, 156 na milyon noong 2004, 210 milyong piso noong 2005, 482 milyon noong 2006, hanggang lumobo na mahigit 600 milyong piso noong 2007 ang pondong ginastos para sa biyahe ng Pangulo. Ibig sabihin, sa halos 4 na bilyong pisong budget ng Office of the President noong taong iyon, 16% ang kinain ng biyahe ng Pangulong Arroyo. Kada araw, halos 2 milyong piso ng buwis ng taong bayan ang napupunta para sa biyahe ng Pangulo noong 2007. Kung susumahin, sa 8 taong pag-upo niya sa pwesto, umabot na ng mahigit 2 bilyong piso ang halaga na gastos. The leader of government sets the tone. Nagsasalita ang Pangulo na mag-austerity tayo, dapat daw we have to save. Look, tingnan mo, magkano nagagastos sa mga trips na ganito. We took our bitter medicine. Nung nakarang taon, nagtungo si Pangulong Arroyo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, kasamang delegasyong binubuo ng mahigit 80 tao. Mahalaga man ang okasyon, hindi daw kailangan na napakalaking delegasyon, lalo pat malaki ang gagastusin sa bawat taong ipapadala dito, ayon sa Coalition Against Corruption. The last thing we want is for America to do nothing. A World Economic Forum is a good place to talk about the country, to tell them about your policies, yung change. Siguro siya, but why 80 people? Siguro 5, 6, bakit 80 dadalhin niya? Hindi ko maintindihan yan. Well, 5 lang yung pwede dun sa loob ng Economic Forum. Pero katulad ng sinabi ko, hindi lang naman tayo nagpupunta for the Economic Forum. In most cases, may mga business meetings na nagaganap. Nagpupunta siya dyan, minamaximize niya yung punta niya sa isang lugar. Kaya kailangan na magsama siya ng mga ibang tao kahit hindi involved mismo dun sa Economic Forum. Minsan na rin binatikos si dating Pangulong Ramos sa marami nitong biyahe nung nanunungkulan pa siya. 35 beses siyang bumiyahe. Pero kumpara kay Pangulong Arroyo, mas organisado raw ang mga biyahe ni Pangulong Ramos. More organized trips, sabi ni President Ramos. So, kung 4 or 5 countries, so ganun one swing. Mas efficient, saka less costly yon. Pero siya, pupunta sa Japan, pupunta sa Brazil, tapos pupunta na naman dito sa South America. Parang ang gulo. Saka very inefficient ang planning. Katulad nung nangyari sa Korea, no? Yung invitation sa kanya sa Korea, nagkataon nakadikit nung imbitasyon sa kanya dun sa Economic Forum ni President Medvedev ng Russia. So, kaya kinakailangan niyang tumakbo ng Russia from Korea. No? Well, if we can avoid it, of course, we would avoid that. But sometimes there are really unavoidable circumstances na talagang kailangan puntahan ni Pangulong Arroyo para ma-maximize niya yung trip niya. Dating presidente ng Malacanang Press Corps ang media consultant na si Ferdy Maglalang. Halos lahat ng biyahe ng Pangulo, kanyang nasabayan. Saksi siya sa side trip o biglang liko ng Pangulo mula sa nakatakdang bansa na bibisitahin. Maraming pagkakataon na nag-side trip si Presidente. Isa na rito yung pupunta niya sa Mexico. I think it was 2001 ata. Na pumunta siya sa Cathedral ng Our Lady of Guadalupe. May mga pagkakataon na kasama ni Presidente yung mga apo niya. At pag pauwi na, ang stopover nila ay Hong Kong. Minsan nagpapaiwan na sila ron para maipasyal yung mga apo nila sa Disneyland. Dahil sa lumolobong gasto sa biyahe ng Pangulo, planong hinga ng paliwanag ng Senado
ang Malacanang sa darating na budget deliberation. So, kung makikita namin na may mga excesses at saka may mga unnecessary expense doon sa foreign travels, pwede namin talagang kaltasan yon. At kailangan i-justify nila kung bakit kailangang i-aprobahan na pareho ng kanilang sinumite yung budget na yon. Git ni Senador Lacson, kailangan tiyakin kung may pakinabang-abang nakukuha sa mga biyaheng ito. Hindi tayo nakipag-argue na kailangan bumiyahin ng Pangulo. Pero yung involved na amount, napakalaki kumpara doon sa sinasabing nakapag-uwi ng investments. Pero yung mga investment na sinasabi, puro pledges yun eh. Pero salita lang yun eh. Dumating ba talaga yun? Ayon naman sa Malacanang, malaki ang tulong na inuuwi sa ating ekonomiya sa bawat biyahe ng Pangulo. Hindi naman siguro, dahil sabi ko nga, pwede ba naman na basta na lang nagkaroon ng 500,000 jobs ang hindi tinrabaho? Hindi ba? Magkakaroon na tayo ng isa pang terminal ngayon sa Clark, ongoing na yan. Hindi ba? Dahil doon sa nakuha namin sa New York na commitment na investors nung huling biyahe namin. Ngayon, nagkakaroon ng maraming mga hotels dito sa Fort Bonifacio, yung Raffles, because of the trip in Saudi Arabia. No? Ito, hindi ito mga commitment. Nakikita natin to, may tangible results ito. Bahagi ng tungkulin ng mga opisyal ng bayan ng pagbiyahe sa ibang bansa. Pero hindi ito pribilehyo. Sa milyong-milyong pisong ginagasto sa bawat biyahe, siguruhin ang iniisip ay ang kapakanan ng milyong-milyong Pilipino. Dapat tandaan na ang bawat sentimo nito ay galing sa buwis ng mamamayan. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.